106.7 Energy FM. Same, pero iba. Nagbabalik po nga nag-iisang chicks ng radyo. Ako yun, si Gandang Kara. I am so back. Oras po natin 2:33 in the afternoon. At dahil dyan ay live na live pa rin tayo on Facebook. Pumunta ka na sa Facebook ngayon. Hanapin mo lang Energy FM 106.7. Ayan. Dali. At pag-usapan natin yung ating kwento kanina. For sure sa mga ganitong klaseng kwento may mga makaka-relate dyan na hindi napipigilan ang nararamdaman, di ba? Kaya sinusugod na lang. Sige, okay na to. Basta masaya ako, ganyan. Di ba? The story of Claire. Si Claire ay isang preschool teacher. Tapos syempre alam naman natin na kapag mga preschool teacher, minsan nagpapatawag ng magulang yan, di ba? Papuntahin mo. May mga activities yan na nagaganap. So, doon nagsimula ang lahat. Na yung tatay ng isang estudyante niya na favorite siya ng estudyanteng yon. Nagpunta yung tatay hanggang sa eventually, yung pagpunta-punta ay hindi na tungkol sa usaping anak. Parang papunta na sa panliligaw dahil nagbibigay na ng chocolates, flowers, tapos kinukumusta na siya. Halimbawa yung topic, kumusta yung anak mo, ganyan-ganyan, maya-maya, o ikaw kumain ka na din ba? Yan, sumasegue. So nagpaparamdam sa kanya yung tatay ng estudyante niya na bata. At ang malupit dito, aware naman sila pareho na may asawa yung lalaki. Kaya lang sinasabi ng lalaki na di na kami okay kasi may problem kami sa LDR dahil nasa ibang bansa na siya, ganyan-ganyan. Yon. So ang tanong, magpapakagat ka ba sa patibong? 'Di ba? Or iiwas ka sa patibong. 'Yon ang mahirap sa lahat. Yan ang pinag-usapan natin kanina. Kaya naman mag-ingat-ingat daw kayo. Syempre 'di ba, kailangan natin mag-ingat sa mga decision making natin, sa mga pinipintig ng puso natin. Kasi mga babae, madali ang aminin na natin, ang mga babae medyo mahina ang emotional natin. 'Di ba? Pag naramdaman natin, wow, parang naalagaan niya ako, ganyan. Natatouch tayo Kasi emotional talaga tayo. Kumbaga, yung mga puso natin ay malalambot talaga. 'Di ba? Kaya nga sabi nila, kapag sinasaktan mo daw isang babae, hindi mo alam kung ilang ugat yung nadadamage diyan. 'Di ba? Yung mga dumadaloy diyan papunta sa puso, hindi mo alam kung gaano kahirap sa isang babae kasi literal ng isang babae ay mas malambot talaga ang puso, mas mahina ang loob. Lalo na pag sa mga ganyang klaseng pagmamahal, 'di ba? Yung lalabanan mo, ganyan. Nako, hirap Yon. Kaya kailangan i-assess mo mabuti. At kung alam mo mapapasok ka sa isang sitwasyon na parang bitag, ika nga. Aba, di ngayon pa lang simulan mo nang umiwas-iwas. Kasi aminin na natin, may mga lalaki din naman na halimbawa nag-away lang sila nung asawa. Kala mo nag-break na. Kasi ikikwento nila, di na kami okay Diba? Pero after 1 week, ay okay na ulit sila. Nag-away lang pala sila matindi. Pero ang press release nila sa iba, lalo na pag may nagugustuhan silang iba, hindi na kami nag-uusap nga wala nga ganyan ganyan. Diba? Bakit nga kayo may mga lalaking ganon? Dapat ba tayong maniwala sa mga ganon lalaki? O hindi naman lahat? Naku, alam niyo, dapat si Jim ang tinatanong dito sa mga ganitong klaseng Andiyan ba si Jim? Diba? Para malaman natin kung si Claire ba ay kumbaga susunod o susundin ba niya yung puso niya or kailangan niyang labanan. Kasi may mga lalaking legit na na alam niyo na nagsisinungaling. Meron din namang seryoso daw. 'Di ba? Paano pa gano'n? Oy, ayun na si Jim. Ang tanong ko lang, Jim. Ayan. Kasi si Claire na isang preschool teacher, meron siyang parang manliligaw na nagpaparamdam sa kanyang lalaki pero may asawa. Pero sinasabi ng lalaki na di na kami okay nung asawa ko kasi LDR na. Kumbaga wala na yun, ganyan. 'Di ba? Ang tanong ko, sa mga lalaki ba, nako. Ayan na naman tayo. Ito sa sitwasyon lang based on your dahil ikaw lalaki ka. Madali ba talaga sa inyo magsabi na hindi na kami okay? O kapag sinabi niyo hindi na kami okay, totoo yun? Kasi parang dalawa kasing meaning yan para sa akin, Kara. Sinasabi ng lalaki na single siya kasi gusto nilang makuha yung babae. O yung pangalawa naman, baka naman talaga may pinagdadaanan sila ng mag-asawa
o handa na niyang iwanan talaga o hindi niya na talaga mahal. So pwede rin totoo. Pwede rin totoo. So parang ina-assess niya kung kaya mo bang tanggapin na ganito yung status ko. So hindi naman pala all the time may nagsisinungaling. Pero ang hirap din kasi nga, Kara, kasal kasi sila eh. Yan ang yan ang siguro pinaka mahirap na o matagal na pag-iisipan ng girl na yon na alam niya na may asawa eh. So ano bang mamimili siya doon? Kaya niya bang sumugal doon sa tao na nagsasabi na kasal sila pero hindi na sila okay ng asawa niya or susundin niya yung damdamin niya. Oo, pero pag sinunod niya yung damdamin niya, medyo nakakatakot yan. Susugal ka dyan. Yun yung risky. sugal. Yes, risky yan. Oo. Pero may mga lalaki din naman na halimbawa sinabi nila na hindi na kami okay ng misis ko. Tapos after 1 month, magkakabalikan pala. So kawawa yung girl na pinagsabihan niya na gusto kita. Kasi madaling magsalita. Ito yan, based on ano. Pasensya na po Kasi marami talagang mga lalaki na madaling sabihin yung ganyan. Dahil nga may gusto lang siyang kunin o may gusto lang siyang gawin doon sa girl na yon. Kasi siyempre, pag pakilala ka doon at sinabi mong single ka, madali nang gumawa na ng krimen kung tawagin. Krimen talaga. Or may plano or may gustong gawin talaga doon sa girl na yon. Diba? Pero sa totoo lang, makonsensya kayo sa mga lalaking ganyan. Alam niyo bakit? Alam niyo, sa una lang yan, siguro, sa mga single kasi masasabi natin, Kara, na madaling sabihin na, di ba, may jowa ako. Sasabihin ko na single ako. Pero alam ko sa sarili ko may jowa ako. Jowa pa lang pero pag kasal na kayo, nako, ang hirap. Ang hirap magpanggap na i-deny mo na hindi kayo kasal. Pero ito naman, inamin naman yan, na married siya. Yun nga lang, sabi hindi na kami okay. Pero paano mo nga ba malalaman kung seryoso yung lalaki? Ikaw, based on ano? Laging based on, bakit laging based on? Malalaman niya kung seryoso yung lalaki. Paano malalaman? Siguro mas magharap-harap sila. Magharap-harap agad? Di ba, sabi niya, hindi na sila okay. Di ba? Para malaman mo, ilang naman yung pinakamagandang gawin. Kesa naman sa manghula ka na, hindi, mahal ako siguro ito kasi laging yan sinasabi na. Papayag ba yun nasa abroad na magharap-harap? Meron may social media naman, may video call naman na kukumpirmahin mo lang na talaga na totoo ba na talagang wala na kayo. Or sabihin mo doon sa lalaki, kung talagang gusto mo ko at mahal mo ko, kaya mong iwan siya, harap-harap tayo. Para wala kang problema sa dulo. Baka mamaya, di ba? Doon mamaya mag-isip-isip ka na, mahal ka ko nito kasi sinasabi niya sa akin, mahal niya ako. Maniniwala ka ba agad doon? Hanggat wala kang prueba na talagang wala na talaga sila. Kasi may pirmahan yan, Kari. Kung halimbawa ayaw na ng lalaki doon sa asawa niya, magpipirmahan sila doon. Para legal. Kumbaga parang alam niya na talagang wala na talaga sila. Yun lang yun. May kasulatan na. Ayoko na sa'yo. Kasi alam mo, muntik na kami mangyari. Ayan na, based on ano na talaga. Kasi tinanong ako ng mother ni Milky. Totoo na to Sige. Tinanong ako ng mother ni Milky, talagang hindi mo na ba mahal si Milky? Kung talagang hindi mo na siya mahal, magkaroon tayo ng kasulatan. Kasi nanay niya ni kumumpronta sa akin. Ang galing naman ng mama. Sino tuloy? Kara. Parang anong drama yung nangyari? Okay. Ganun kasi nangyayari, Kara. Parang para malaman talaga ng yung buong katotohanan. Kasi mahirap kasi nung walang kasulatan. Kung talagang handa ka na bang iwan yung asawa mo. O sige, gawa tayong pirmahan. Talagang para wala na kayong maging problema. Kayo na ng babae mo. Ano sabi sa akin? Anong ginawa mo nun? Ay, hindi. Kasi nga, darating hindi ka pumirma? Hindi. Darating. Kasi natawa na ako Kara. Kasi darating talaga sa punto na lalabas. Alam mo yung ma-realize mo na teka, hindi tayo bumabata, tumatanda tayo, nagkakaedad tayo. Gusto mo, may anak ba to? Wala. Ay, yung lalaki yung may anak. Yung babae wala. Kaya nga, I mean, yung lalaki na may asawa na, may anak sila. May anak sila, nasa ibang bansa yung babae. Diba yun eh. Kasi mahirap din. Ang hirap, alam mo, darating sa punto na doon ka rin sa kanya babalik. So sad, no? Kaya itong si Ate Claire, mag-ingat siya. Kailangan siguraduhin mo kung ano ba talaga ang plano para sa'yo. Sa akin lang, Kara, yun ang gawin niya. Magharap-harap sila. Yun lang yung pinaka-best. Yan ang suggestion mo, no? Kasi kung, dito mo kasi malalaman yung lalaki kapag sinabi niya na, hindi, wag na, basta mahal kita, handa kitang pakasalan, handa kong gawin lahat. Maniniwala ka ba doon? Kasi may mga babae naniniwala Madali lang sabihin. So pero wala agad-agad. wala kang pinanghahawakan. Kumbaga sa dokumento, wala ka ditong pinanghahawakan. No?
Oo nga yun naman. yun. So laging dapat may proof, alam nyo na ha. Kaya girl, mag-isip ka. Kailangan mo maging masaya nang walang komplikado. Totoo yan. Kasi minsan sa una lang, di ba? O okay, napagbigyan mo yung feelings mo, kayong dalawa masaya, pero along the way, Di ba? biglang mag-call sa'yo from ibang bansa, hello, si ano ba to? O mga ganyan, di ba? Tsaka, ang hirap no, Kara. Sorry, OT kaya yata. Okay lang. Na ano kasi, no, parang yung power of love natin. Wow! Ay, tama. Yung pagmamahal kasi natin, minsan nakakalimutan natin, teka lang, tama ba itong gagawin ko? Kahit na ba meron siyang asawa, ipaglalaban ko ba? Pero ba't di nyo ba na-realize yung mga girls na ang daming mga lalaki na karapat dapat para sa inyo? Naku, oo nga, totoo. Na hindi complicated at hindi ka masasaktan. Di ba nga sabi nga ng mga lolo't lola natin, kung mag-aasawa kayo, walang man, Walang sabit walang lagi. sabit. Alam mo, lagi yun yung pangaral ng mga lola, di ba? Kasi ganyan. papunta pa lang tayo, ang dami na Alam nilang na nila. narating. Alam na Kaya nila. use your head, Yan. parang ganun lagi. Ganun lang. Correct. O maraming salamat, Jimbo. Mukhang, yan, para sa mga kababaihan dyan. Pero kung mahal niya, pero girl, kung talagang susugal siya, yun lang yung tanging paraan. Okay. Magharap-harap. Para sure. Pirmahan. Ayan. Thank Thank you you, so Kara. much. Ayan. Grabe, very well said. Oo. Minsan sa buhay, kailangan ng mga patunay, di ba? Kasi hindi pwede yung sabi-sabi lang. Madali nga namang sabihin yung I love you. O kakapanood ko to ng linlang di ba? Si Alex, sinabi niya kay Juliana, ay, hindi pala kay Juliana, kay Sylvia, I love you. Ganyan-ganyan. O, tapos ano nangyari? May ginagawa pala siyang kalokohan. Yan, kakapanood ko ng mga teleserye. Pero in real life, totoo, di ba? May mga lalaking kayang tumingin sa mata mo, kayang magsinungaling, kayang sabihin, ibibigay niya ang lahat sa'yo. Pero patunay mo na totoo yung sinasabi niya. Wala lang, dahil lang sa mga words niya. Yon, hindi ganun. Kaya dapat, unahin mo yung sarili mo, bigyan mo na respeto yung sarili mo. Kailangan kung papasok ka sa isang sitwasyon, yung malinis. Diba? Kasi mas masarap kapag malinis at maayos. Ay, nako. Tayong problema ng mga puso nyo, ha? You can send your story sa ating fan page, Sincerely Kara. Hanapin nyo lang po sa Facebook, Sincerely Kara, at isend nyo po yan via voice message. Mag-record po kayo ng boses ninyo at isend nyo lang dyan. At malay nyo one of these days ay boses nyo na ang maririnig o kwento nyo na ang isi-share namin dito sa atin. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtutok. Ayan, susunod na po si Jimbo. Ayan, so abangan niya ng bonggang-bongga. Please follow me on my social media accounts. Gandang Kara on YouTube, Gandang Kara on Instagram, and sa Facebook, DJ Kara. Maraming salamat mga pangga. Muli po ako nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi si Kara. Dito lang sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo, sabihin mo. Energy!